Sa kabilang banda, makikita na napakaraming napamili ng ating mga bida. Kasabay nito, tila pagod na pagod si Fang Ning at nasabi, mamamatay na yata ako ngayon. Masaya namang sumagot ang prinsesa, mamamatay na rin ako. Kaya agad siyang pinatukan ni Fang Ning at sinabihan, huwag mong matutunan ang salitang yan. Dagdag pa niya, mahal ang mga damit na ito, huwag mong sisirain. Kailangan ko bang gumawa ng aparador para maayos na maisabit ang mga ito? Subalit sinabi ng prinsesa, hindi na kailangan, pwedeng ilagay sa hairpan. Doon na rin pwedeng magpalit ng diretso. Pagkatapos ay agad nagpalit ang prinsesa sa isa na namang napakagandang kasuotan. Tinanong niya si Fang Ning, asawa ko, maganda ba ako sa suot na ito? Nagulat si Fang Ning at agad na sinabi, magpalit ka na ulit. Ngunit sa isip niya, bakit parang lalo pa akong natutukso? Kailangan kong kumalma, kaya agad na sumunod ang prinsesa at ibinalik ang dati niyang kasuotan. Kasabay nito, may iniabot si Fang Ning sa prinsesa na labis nitong ikinatuwa. Sinabi niya, binili ko ito para sa iyo online. Mula ngayon, ito ang isuot mo kapag nasa bahay ka. Naiintindihan mo, kaagad na sinuot ng prinsesa ang damit na ibinigay sa kanya, at tila namangha ito. Masaya niyang sinabi, ang komportableng isuot ng kasuotan na ito. Agad naman siyang lumapit sa mukha ni Fang Ning, na labis niyang ikinahihiya dahil sa malapit na espasyo. Sa matamis niyang salita, sinabi ng prinsesa, salamat, asawa ko. Sumagot si Fang Ning, tila nahihiya ngunit kinikilig. Pinili ko ito para sa iyo, basta gusto mo, sapat na yun para sa akin. Sa sandaling yun, tila nagkakaroon ng espesyal na pagkakataon ng dalawa upang maghalikan. Subalit biglang tumunog ang cellphone ni Fang Ning, dahilan upang maantala ang kanilang ginagawa. Agad niyang sinagot ang tawag at sinabi, Director Wang, oo, libre ako ngayon. Mabilis namang sumagot si Director Wang, Mr. Fang Ning, mabuti na't libre ka. Ang daming fans na naghihintay ng update. Gusto ko sanang tanungin kung may mga video ka na, para mas mabilis nating maitataas ang kasikatan nito. Sumagot si Fang Ning, walang problema. Naihanda ko na ang video para sa Haiyuan Elementary School, Part 2. Ipapaabot ko na ito sa inyo ngayon para ma-edit. Natutuwa naman si Director Wang at sinabing, gaya ng inaasahan kay Mr. Fang Ning, napaka-episyente mo talaga. Kami na ang bahala sa susunod. Kaagad na naipadala ni Fang Ning ang video kay Director Wang. Pagkatapos ay nagpaalam si Fang Ning sa prinsesa, maliligo muna ako, ikaw naman, matulog ka na ng maayos. Subalit, naiinis na sumagot ang prinsesa, ayoko. Gusto ko munang maglaro ng mobile games saglit. Kaya't agad na hinagis ni Fang Ning ang cellphone sa kama at mabilis namang sinundan ito ng prinsesa. Habang sinabi ni Fang Ning, wala na talaga akong magagawa sa'yo. Subalit sa kanyang isip, pakiramdam ko, parang nagpapalaki ako ng isang pet. Makalipas ang ilang sandali, habang abala si Fang Ning sa pagligo. Iniisip niya, ang mga hindi inaasahang nagawa ko ngayong araw ay talagang hindi biro. Ang VR game ni Guan Wen ay magiging isa pang paraan para mapataas ang soul power bukod sa video streaming. Kailangang maibalik kaagad ang lakas ng prinsesa bago pa man kami muling mahanap ng Yuan Shang. O baka naman maaari kung subukan kung may paraan para magamit ko ang koneksyon ko sa mga opisyal ng Soul Hunters. Nang matapos si Fang Ning sa kanyang pagligo at plano na sanang tawagin ang prinsesa. Naabutan na niya itong mahimbing na natutulog. Napangiti si Fang Ning at sinabi, sabi mo kanina ayaw mong matulog, pero nakatulog ka naman habang naglalaro. Parang siyang bata. Habang natutulog ang prinsesa, bigla itong nagsalita ng hindi inaasahan, hihintayin kita. At magpapakasal na tayo. Tila napatigil si Fang Ning sa kanyang narinig. Subalit sa huli, napabuntong hininga na lamang siya. Napaisip si Fang Ning, anong klaseng tao siya at nagawa mo siyang hintayin, sa loob ng 1,000 taon at hindi mo pa rin nalilimutan ang pagmamahal niya. Nakakainggit ang taong yon. Ang 1,000 taon ng paghihintay mo ay karapat-dapat na magkaroon ng resulta. Nangangako ako, tutulungan kitang dahan-daang makuha ang power of fear, para ibalik ang lahat ng iyong lakas at alaala. Hanggang matagpuan mo ang tunay mong asawa. Sa kabilang dako, sa ospital, masiglang bumati ang anak ni Qiu Jing. Ama, sa wakas bumalik ka na. Pakiramdam ko ay mas mabuti na ako, sabi ng doktor mabilis daw ang paggaling ko. By the way, si Big Brother, ang nagsabi na mabuting kaibigan mo siya.
Ang saya namin kanina habang nagkukwentuhan. Habang sinasabi ito, makikita si Chang Bai daw na abala sa pagbabalat ng mansanas sa gilid. Pagkatapos, agad na sinara ni Yuan Tan ang pinto, habang si Qiu Jing ay nagpakita ng takot at nagtanong kay Chang Bai daw, "Anong ginagawa mo rito?" Tumugon si Chang Bai daw na may nakakatakot na tinig. "Mukhang hindi kami welcome dito, Mr. Qiu Jing." Kasabay nito, naglabas si Chang Bai daw ng nakakatakot na soul power, agad na pinataas ang tensyon sa silid. Sinabi pa niya, "Hindi ba't napakaayos ng dati nating pagtutulungan? Marami kang kinita dahil sa impormasyong ibinigay namin." Samantala, makikita ang anak ni Qiu Jing na natatakot sa presensya ni Chang Bai daw. Lalo pang tumindi ang sitwasyon nang gumamit si Chang Bai daw ng soul skill, dahilan upang lalong matakot si Qiu Jing, sinabi na, "Mr. Chang, hindi ko sinasabi na hindi ko kayo welcome dito." Ngunit sa isang nakakatakot na tinig, sumagot si Chang Bai daw, "Kung ganoon, sabihin mo sa akin." Sa puntong yun, nagmistulang halimaw si Chang Bai daw habang nagtanong, paano namatay ang soul infant? Sino ang pumatay sa kanya? Sa matinding takot, agad na lumuhad si Qiu Jing at sinabi, "Wala talaga akong alam." "Mr. Chang, maawa na po kayo." Subalit malamig na sagot ni Chang Bai daw, "Nakakalungkot naman yan." Kasabay nito, ginamit ni Yuan Tan ang kanyang soul skill, upang itaas ang anak ni Qiu Jing sa ere. Sa takot, nagsimula ng sumigaw ang bata, humihingi ng tulong sa kanyang ama. Bigla na lamang piniga ni Yuan Tan ang ilang parte ng katawan ng bata gamit ang kanyang kapangyarihan niya, dahilan upang mapaiyak ito sa sobrang sakit. Nang masaksihan ni Qiu Jing ang pangyayari, agad siyang lumapit kay Chang Bai daw at sinabi, "Itigil niyo na, maawa na po kayo." Ngunit malamig na tanong ni Chang Bai daw, "Naalala mo na ba ang dapat mong sabihin?" Sa puntong yun, naalala ni Qiu Jing si Fang Ning. Subalit bigla na lang pinutol ni Yuan Tan ang kamay ng kanyang anak, na labis ikinabahala ni Qiu Jing. Kaya't agad siyang umamin at sinabi, "Sasabihin ko na lahat. Huwag niyo nang saktan ang anak ko." Kaya nasabi ni Chang Bai da, "Magaling kung ganun." Kaagad na nagsimula si Qiu Jing, may taong nagpakilala bilang Fang Ning. Ito ang kanyang numero. Sinabi niya, kung muling magpakita si Mr. Chang, ipaalam daw ito sa kanya. Agad namang sinuri ni Chang Bai daw ang impormasyon at sinabi, "Tama. Ang numerong ito ay idinagdag noong namatay ang soul infant." Matapos nito, binalik ni Yuan Tan ang bata sa kanya. Agad na niyakap ni Qiu Jing ang kanyang anak at mahinahong sinabi, "Anak, gising na. Nandito na si Daddy. Ayos na ang lahat. Huwag ka nang matakot, gagaling ka na ulit." Kaya agad na hinarap ni Qiu Jing ang dalawa at sinabi, "Sinabi ko na lahat. Pwede niyo na ba kaming pakawalan ngayon?" Nakangiti pang sumang-ayon si Chang Bai daw sa mungkahi ni Qiu Jing. Subalit, sa isang iglap, biglang sumabog ang katawan ng anak ni Qiu Jing sa kanyang harapan. Sa sandaling yun, tila natulala si Qiu Jing, hindi makapagsalita sa tindi ng sakit at pagkabigla sa nangyari. Samantala, halos natatawa pa si Chang Bai daw habang sinasabi, "Nagbibiro lang ako." Dagdag pa ni Yuan Tan sa kanyang boss, "Nakita mo ba ang mukha niya kanina? Napaka-classic talaga." Dahil sa matinding galit, kaagad umatake si Qiu Jing, ngunit sa isang mabilis na galaw, nahati agad ni Chang Bai daw sa dalawa ang kanyang katawan. Habang ang dugo ng mag-ama ay hinihigop ng isang mahiwagang bilog na bagay, nagtanong si Yuan Tan, "Tatawagan ko na ba ang numerong ito?" Sumagot si Chang Bai daw habang unti-unting naglalaho ang kanilang anyo, "Huwag muna. Hayaan nating ang organisasyon ang mag-imbestiga. Gusto ko siyang makilala ng personal." Ilang saglit pa, masayang pumasok ang isang nurse sa silid at sinabi, "Oras na para palitan ang gamot." Ngunit ang kanyang kasiyahan ay napalitan ng matinding takot nang tumambad sa kanya ang brutal na eksena ng pagpatay sa mag-ama. Kasunod nito ay ang kanyang malakas na sigaw na umalingaw-ngaw sa buong ospital. Sa kabilang dako, makikita na tila may kakaibang nangyayari kay Fang Ning. Dahil dito, bigla siyang nagising at napabulong, "Nagkaroon na naman ako ng masamang panaginip." Kasabay nito, tumunog ang kanyang cellphone, kaya't napaisip siya, alas 7 pa lang ng umaga. Sino kaya ang tumatawag ng ganito kaaga? Pagtingin niya sa screen, tumambad ang pangalan ni Feng, ang kanyang ex-girlfriend. Sa nakaraan, 3 taon na ang nakalipas. Habang makikita si Fang Ning na nag-aalok sa mga tao,
Kukuha ba kayo ng civil service exam o postgraduate entrance exam? Mayroon akong kumpletong set ng learning materials dito, at kung kailangan ninyo, nagtuturo rin ako ng one-on-one. Kaya napansin siya ng mga kaibigan ni Feng at nag-usap, ang gwapo ng batang yon. Senior ba natin siya? Dagdag pa ng isa, ikaw talagang mapaglaro, kinilig ka agad, pero sigurado akong hindi siya interesado sa iyo. Kailangan mo ng kagaya ni Feng, ang pinakamagandang babae sa eskwelahan, para makuha ang atensyon niya. Subalit sinuwi ni Feng ang kanyang mga kaibigan at sinabing, huwag kayong magkalat ng tsismis. Hindi ba kayo nahihiya? Tumugon naman ang isa sa mga kaibigan niya sa pang-aasar. Sa sandali iyon, kaagad napansin ni Fang Ning ang pagtatalo ng mga babae. Pagkatapos, inalok niya rin si Feng sa sandaling iyon. Fast forward tayo mga kabute, sa kalaunan, naging magkasintahan din ang dalawa. Makikita ang saya nila habang magkasama sa pamamasyal, puno ng pagmamahalan. Ngunit isang araw, sinabi ng kaibigan ni Feng, narinig mo ba? Hindi raw talaga siya senior natin. Isa lang siyang tambay sa labas ng eskwelahan. Parang hindi raw siya nakatapos ng kolehiyo. Tumugon naman ang isa, pero nagpapaturo ako sa kanya. Magaling naman siyang magturo, imposible namang peke yon. Sa kabila nito, biglang sinampal si Fang Ning ng isa sa mga kaibigan ni Feng at sinabi, sinungaling. Lumayas ka sa eskwelahan namin. Pagkatapos, hinayla pa si Feng ng kanyang kaibigan at sinabihan niya si Fang Ning, lumayo ka kay Feng, hindi ka karapat-dapat para sa kanya. Habang papalayo, makikitang tila may pag-aalala pa rin si Feng kay Fang Ning sa sandaling iyon. Sa kasalukuyan, makikita si Feng na tila may hinihintay. Kasabay nito, isang taxi ang tumigil sa kanyang harapan. Nang makita niyang bumaba ang isang tao mula sa taxi, nagningning ang mga mata niya. Kaya agad niyang tinawag si Fang Ning. Tumakbo siya at niyakap ito habang sinasabi, nandyan ka na. Alam kong darating ka. Subalit naramdaman nila ang aura ng prinsesa mula sa kanilang likuran. Kaya agad na pumagitna ang prinsesa at nagsabi si Feng, pasensya na, sobrang saya ko lang. Pinakalma siya ni Fang Ning. Ngunit nagseselos ang prinsesa at sumagot, huwag mong hawakan ang asawa ko. Ngunit nagtanong si Fang Ning, anong nangyari? Bakit mo ako tinawag ng maaga kanina? Parang ang gulo mong kausap sa telepono kanina, hindi ko maintindihan. Sabi mo may nangyari. Sumagot si Feng, may mga kababalaghan. Hindi ba't sinabi mo kahapon na may di malinis sa amin? Pagkatapos, may nangyaring kakaiba kagabi. Ang boyfriend ko, nakahiga pa rin sa kama, hindi makabangon. Hindi ko alam kung kanino pa ako pupunta, kaya naalala ko ang sinabi mo kahapon. Siguro may alam ka kaya tinawag kita, kaya nagtanong si Fang Ning, nasa loob ba siya? Pwedeng ko bang makita muna? Sumagot si Feng, nasa kwarto sa ikalawang palapag, sumunod ka na lang. Habang paakyat sila, nagtanong muli si Fang Ning, hindi mo ba tinawagan ang pulis o ambulansya? Para sa ganitong sitwasyon, paliwanag ni Feng, hindi kami paniwalaan ng pulis tungkol sa mga kababalaghan. Sumagot si Fang Ning, pwede rin. May mga espesyal na departamento ang mga autoridad na tumutok sa mga ganitong kakaibang pangyayari, tinatawag silang soul hunters. Nagtataka si Feng at nagtanong, ano ba yung tinutukoy mong soul hunters? Sumagot si Fang Ning, nalaman ko lang ito kamakailan. Ngunit nagulat si Fang Ning sa kanyang nakita. May soul energy na bumabalot sa katawan ni An Qiang. Napaisip siya, tama nga, mas malakas ang pag-detect ng soul energy kaysa kahapon. Habang nanginginig si An Qiang, nakiusap siya kay Fang Ning na iligtas siya. Sa sandaling yon, biglang may ibang naramdaman si An Qiang. Maging ang mga ugat nito sa mukha ay lumabas, at bigla na lamang sinakal ni An Qiang ang kanyang sarili. Labis na natakot si Feng sa ginawa ni An Qiang, kaya agad kumilos si Fang Ning at pinatabi si Feng. Pagkatapos, naglabas siya ng soul energy. Kasabay nito, sinampal ni Fang Ning si An Qiang ng malakas, kaya nagpaliwanag si Fang Ning, pasensya na, naging madali ang sitwasyon, kaya hindi ko na malayang masyado akong gumamit ng lakas. Agad na niyakap ni Feng si An Qiang at sinabi, kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Nagsalita si Fang Ning, huwag mag-alala. Ang maruming soul energy na naiwan sa katawan niya ay na-disperse ng isang malakas kong hampas. Dagdag pa ni Fang Ning, siguro kapag nakarecover siya mamaya, magpapasalamat pa siya sa akin. Ilang sandali, biglang nagmulat ng mata si An Qiang. Pagkatapos, masaya niyang sinabi, gamaan ang pakiramdam ko.
Kaya kaagad yamakap si An Qiang sa mga paa ni Fang Ning at nagpapasalamat at sinabi, "Inalis mo ba ang halimaw na yun para sa akin? Hindi na ba ito babalik?" Sumagot si Fang Ning, "Hindi ganoon kadali, ilang soul energy lang yun na iniwan ng soul spirit sa katawan mo." Nagmamakaawa si An Qiang, "Dapat may paraan ka, pakiusap, iligtas mo kami." Sinabi ni Fang Ning, "Sabihin mo muna sa akin. Anong nangyari sa inyo kagabi?" Sumagot si An Qiang, "Mga 12:00 ng hapon gabi noong nakaraang gabi. Malapit na kaming makatulog nang biglang may kakaibang tunog na narinig mula sa labas ng aming kwarto. Ang tunog, parang isang kamay na may matutulis na kuko, marahang kumakaskes sa pinto. Noong una, inisip ko na baka isang pas ang ligaw o dagalang, kaya hindi ako nagbigay pansin. Ngunit habang tumatagal lalong lumalakas ang tunog, kaya nagtanong si Feng, anong klaseng tunog ito? Hindi ako makatulog. An Qiang, pumunta ka at tingnan mo." Sumagot si An Qiang, "Baka dagalang o dahil sa katandaan ng bahay na ito, baka may dumaan lang na malakas na hangin." Subalit, tumayo na si An Qiang, "Huwag kang mag-alala, pupunta ako at titingnan ko." Pumunta ako sa pinto, gusto sanang buksan ito upang makita kung ano yun, ngunit hindi mabuksan ang pinto. Ano man ang ginawa kong pagsubok, parang nakadikit ang pinto at hindi ito mabuksan. Kaya nag-alala si Feng, anong nangyayari? Sumagot si An Qiang, "Parang may nakabara, hindi ko mabuksan kahit anong gawin ko." Ngunit may napansin si Feng, "An Qiang, tingnan mo sa ilalim." Mula sa anggulo na ito, parang may tao sa labas. Kaya agad na lumuhad si An Qiang at sumilip sa siwang ng pinto, upang tignan kung anong nangyayari sa labas. Kaya nasabi niya, "Ano yun? Baka may nang prank lang." Ngunit hindi na niya inasahan ang kanyang nakita, kaya agad nagtanong si Fang Ning, "Ano ang nakita mo?" Kaya agad na sinabi ni An Qiang, "Nakakita ako ng pares ng maliwanag na pulang mata. Hindi yon mga mata ng tao. Parang nakahiga sa lupa at ako rin ay pinagmamasdan." Dahil dito, natakot si An Qiang at sinabi, "Pagkatapos nun, parang hindi ko na makontrol ang sarili kong katawan. Hindi ako masyado makapagsalita ng maayos, hanggang sa sinapal muna ako, Mr. Fang Ning, kaya ako ay nagising na." Dagdag pa ni Feng, nakahiga siya sa sahig na parang umiiyak, at kahit anong tawag ko, hindi siya sumasagot. Napilitan na lang akong buhatin siya at ilagay siya sa kama. Gusto ko sanang buksan ang ilaw, pero parang nawala ng kuryente. Tapos, ay sinero ko ang mga bintana, subalit nakakarinig ako ng ingay, at ang mga kurtina ay kumikilos mag-isa, kahit walang hangin sa kwarto. Hindi ako nakatulog buong gabi hanggang dumating ka. Nag-isip si Fang Ning at nagtanong, "Pumunta ba kayo sa mga kakaibang lugar kamakailan? O may natano ba kayong anuman na hindi mabuti?" Nagulat ang dalawa sa tanong na yon. Sumagot si An Qiang, "Wala namang kakaibang nangyari kamakailan." Tumingin si An Qiang kay Feng at sinabi, "Tama, honey, wala namang espesyal na nangyari." Sumang-ayon si Feng, "Oo, lahat ay normal nitong mga nakaraang araw." Ngunit sinabi ni Fang Ning, "Parang may tinatago pa kayo sa akin, kung hindi kayo tapat, wala akong dahilan para tulungan kayo." Kaya agad na umalis si Fang Ning, pero pinigilan siya ni An Qiang. Dahil dito, tila nainis si An Qiang sa ginawa ni Fang Ning. Sa huli, nagdesisyon si An Qiang na magsabi na siya ng totoo kay Fang Ning. Kaya inutusan ni An Qiang si Feng na siya na ang magkwento nito. Sinabi ni Feng, "Sa tingin ko, ang naranasan namin ay may kinalaman sa negosyo ni Strong Brother." Nagtanong si Fang Ning, "Anong klaseng negosyo?" Sinabi ni Feng, "Si Strong Brother. Lihim niyang ginagamit ang mga transportasyon ng grupo. Siya ay nasa negosyo ng smuggling ng mga anti-gang gamit." Kaya sinabi ni Fang Ning, "Hindi na ako magtataka kung ayaw niyang magpunta sa pulis. Kung matuklasan ito, siguradong makukulong siya ng 10 taon. Sa sandaling yon, agad na tumayo si An Qiang. Inutusan niyang sumunod silang lahat. Nang makakyat sila sa itaas at makita ang maraming libro, sinabi ni An Qiang, "Kahapon, nakatanggap ako ng singsing mula sa isang matandang customer." Bigla niyang tinulak ang isang libro mula sa mga ito. Kasabay nito, biglang nagbukas ang isang lihim na pinto na ikinagulat nilang lahat. Habang naglalakad sila patungo sa dulong direksyon, tinuro ni An Qiang ang isang bagay at sinabi, "Ito. Nang nakuha ko ito kahapon, nakaramdam ako ng matinding sakit sa aking ulo. Tapos, nakarinig ako ng mga kakaibang tunog na umaalingaw sa aking isipan.
Nararamdaman ko na medyo masama ang bagay na ito, kaya itinapon ko ito sa basurahan sa labas. Sino ba naman ang mag-aakala, ng gabing yun, misteryosong lumitaw ito sa aking bedside table. Kasabay nito, iniabot ni An Qiang ang tablet kay Fang Ning at sinabi, "Kung tatanungin mo ako kung may nangyaring espesyal kamakailan, ito na yon." Nang makita ni Fang Ning ang nilalaman ng tablet, tila nagkaroon siya ng interes dito kaya masaya niyang sinabi ni An Qiang, "Ito ay isang mahusay na bagay para sa pagbubukas ng mga pintuan." Pinaliwanag ni An Qiang, ayon sa aking spekulasyon, malamang isa itong artifact mula sa sinaunang king daw ni Jiang. Kung gusto mo, Mr. Fang Ning, pagkatapos nitong insidente, maaari naming ibigay ito sa iyo. Ano sa palagay mo? Kaya nasabi ni Fang Ning, artifact mula sa sinaunang kingdom ni Jiang. Madaling salita, mga kabute, posibleng ang prinsesa ang tinutukoy dito. Nang kunin ni Fang Ning ang singsing, tila napamangha siya sa kagandahan nito. Subalit sinabi niya, ngunit hindi simpleng labanan ng halimaw na ito, ang pagtulong ko sa inyo ay maaaring magdulot ng panganib. Kaya agad na sinabi ni An Qiang, kung matutulungan niyo ako na maresolba ito, bukod sa singsing na ito, handa akong magbigay pa ng 500,000 halaga bilang gantimpala. Dito, tila nagbago ang mood ni Fang Ning nang marinig ang halagang 500,000. Kaya agad siyang sumang-ayon. Sa sandaling yun, masaya niyang iniisip, nag-aalok siya ng 10 beses na higit pa kaysa kay Zhu Tianhua, mukhang karapat-dapat ang batang yun bilang chairman ng isang malaking kumpanya. Kaya sinabi ni Fang Ning, baka nagtatago siya, mananatili ako dito ngayong gabi at haharapin siya ng personal. Kayo na lang ang umalis at manatili doon ngayong gabi. Kaya sinabi ni An Qiang, hindi problema ang paglipat, may ilan akong bahay sa lungsod. Pero paano kung sumunod siya sa amin at iwan ang bahay na ito? Sinabi ni Fang Ning, huwag kayong mag-alala. Na-check ko na, wala ng soul power na natira sa inyo. At sa singsing na ito sa aking kamay, hindi kakayanin ng lakas niya na lumayo ng malayo mula sa bagay na ito. Agad na nagmadaling umalis si An Qiang kasama si Fang habang sinasabi ni An Qiang, salamat, at good luck. Column. Subalit pinaalalahanan ni Fang Ning, huwag kalimutan ang 500,000 ko. Kaya agad na napaupo si Fang Ning sa sofa at sinabi, nandito pa ba ang soul spirit? Pwede mo bang hanapin siya ng direkta? Sumagot ang prinsesa, nasa bahay siya, pero mahusay siyang magtago. Hindi ko matukoy ang eksaktong lokasyon niya. Naisip ni Fang Ning, mukhang kailangan nating maghintay na magpakita siya ngayong gabi. Kaya agad na inabot ni Fang Ning ang singsing sa prinsesa at sinabi, ang tinukoy ng strong brother na ito ay mula sa ancient kingdom of Jiang, alam mo ba ito? Subalit sinabi ng prinsesa, parang pamilyar, pero hindi ko matandaan. Sinabi ni Fang Ning, walang problema, tutulungan kitang maibalik ang nawalang alaala mo. Ipinapangako ko. Masayang sumagot ang prinsesa, naniniwala ako sa iyo, asawa ko. Subalit sinabi ni Fang Ning, ang singsing na ito ay dapat na ang bagay ng attachment ng soul spirit, pwede ba natin itong piliting sirain para mapilit siya lumabas? Sinabi ng prinsesa, ang mga bagay ng attachment ay may partikular na patakaran ng proteksyon. Halos imposibleng sirain ang mga iyon, maaari mo lamang nilang sumipsip o sirain ang kaluluwa o espiritu na nakatira dito. Dagdag pa ng prinsesa, pero hindi pwedeng malayo ang kaluluwa mula sa singsing, kailangan niyang manatili pa rin sa bahay. At hintayin na lang natin ang haten gabi, kung kailan pinakamalakas ang yin energy, maaari ko siyang matagpuan sa pamamagitan ng mahina at malabong koneksyon sa pagitan ng singsing at siya. Kaya nasabi ni Fang Ning, kung ayaw niyang magpakita, maghintay tayo hanggang siya mismo ang umatake, na sinang-ayunan naman ng prinsesa. Makalipas ang gabi, makikita si Fang Ning na tila patuloy pa ring naghihintay sa pagdating ng evil spirit. Kasabay nito, bigla na lamang nagbukas ang ilaw, kaya napagtanto ni Fang Ning na dumating na ito. Subalit napag-alaman niyang ang prinsesa lamang pala ang nagbukas ng ilaw. Kaya, naiinis na sinabi ni Fang Ning, bakit mo binuksan ang ilaw? Sinisira mo ang mood na pinaghirapan kong buuin. Paliwanag ng prinsesa, pero, asawa ko, ilang oras ka nang nakaupo dyan, pero wala namang nangyayari. Napaupo muli si Fang Ning at sinabi, napakaduwag ng halimaw na yon, nagdesisyon siyang hindi magpakita. At hinahayaan niya tayong maghintay tayo sa kanya. Subalit biglang namatay muli ang ilaw. Kaya tinanong ni Fang Ning ang prinsesa,
Bakit mo pinatay ang ilaw? Sumagot ang prinsesa, hindi ako ang nagpatay nito. Kasabay nito, isang figure ang gumalaw ng mabilis sa labas. Kaya agad na lumabas si Fang Ning upang hanapin ito. Kasabay nito, inabot ni Fang Ning ang kanyang cellphone at sinabi, ikaw na ang bahala sa pagkuha ng video. Pagkatapos ay nagsimula ng bumati si Fang Ning sa mga manunood at sinabi, magandang gabi sa inyong lahat. Ako ang Chief Elder, at narito tayo sa isang haunted villa sa kalagitnaan ng suburb. Nagsimula ang lahat sa isang singsing mula sa sinaunang kaharian ni Jiang. Bago pa man tayo magsimulang mag-record, nagpakita na ito. Bigla ang nawala nito na parang kidlat ang bilis, at may kakaibang figurang dumaan sa bintana. Ngayong gabi, magpapalipas ako ng gabi rito, at sasamahan ninyo ako habang hinuhuli natin ang salarin na nanggugulo sa lugar na ito. Subalit napansin ni Fang Ning ang pinto. Kaya naisip niya, yun ba ang pulang ilaw na binanggit ni An Qiang? Subalit nagpatuloy siyang magpaliwanag sa mga manunood at sinabi pa niya, ang mga susunod na mangyayari ay hindi ko mahulaan. Pero kung may palabas ang video na ito, ibig sabihin nakaligtas ako. Habang hawak ang pinto, naisip ni Fang Ning, gaya ng inaasahan, katulad ng karanasan ng may-ari ng bahay, tila nakadikit ang pinto at hindi mabuksan. Ang susunod ay ang nakakatakot na mga matang muling tititig sa akin mula sa labas. Subalit laking pagtataka niya nang makita niyang, wala naman kahit ano sa labas. Bigla siyang nakarinig ng ingay mula sa kanyang likuran. Paglingon niya, naisip ni Fang Ning, paano nagsara ang mga kurtina? Ibig sabihin, nasa labas pa rin siya. Pagkatapos ay biglang nagpakita ang isang tila galamay sa harapan ni Fang Ning. Lalo siyang nagtaka kung anong klaseng nilalang ang nasa kanyang harapan. Isang nakakatakot na halimaw ang lumitaw, mistulang nais siyang lamunin nito. Subalit hindi nagpatinag si Fang Ning at agad naglunsad ng atake habang sinasabi, kung ganoon, maglaro tayo. Sa gitna ng aksyon, biglang bumungad ang isang malakas na hangin, dahilan upang magtaka si Fang Ning, anong nangyayari? Sarado naman ang mga bintana pero ang lakas ng hangin. Laking gulat niya nang mapagtantong biglang nawala ang halimaw sa kanyang harapan. Agad niyang tinanong ang prinsesa, nakita mo ba ang halimaw na nakabiti ng patiwarik sa labas ng bintana? Naguguluhan ang prinsesa sa tanong ni Fang Ning kaya't sinabi niya, asawa ko, bigla kang humarap sa bintana, pero wala naman akong nakitang kakaiba roon. Napaisip si Fang Ning, at sinabi, ano? Hindi mo nakita ang halimaw sa labas? Dagdag pa ng prinsesa, bigla kang sumuntok patungo sa bintana, pero tumigil ka bago ito tamaan. Sa puntong yun, naisip ni Fang Ning, posible kayang epekto ito ng singsing. Habang suot ito, maaapektuhan ako ng halimaw at makakakita ka ng mga ilusyon. Kaya agad na hinagis ni Fang Ning ang singsing sa malayo. Subalit laking pagtataka niya nang makita niyang unti-unting naglalaho ang singsing. Mas lalo siyang nagulat sa kanyang natuklasan, ang singsing ay muling nasa kanyang kamay. Hindi makapaniwala si Fang Ning sa kanyang nakikita at naisip niya, malinaw na itinapon ko ito kanina, paano ito bumalik sa akin? Kasabay nito, nagsimula itong maglabas ng napakalakas na espiritual na enerhiya. Sa sumunod na sandali, bigla siyang sinakal ng espiritu mula sa singsing, halos mawalan siya ng malay dahil sa lakas nito. Ngunit sa kritikal na sandali, muling nagliwanag ang bracelet ni Fang Ning. Ang liwanag nito ay tila nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas, sapat upang pigilan ang pagsakal ng soul spirit sa kanya. Sa huli, matagumpay niyang napawi ang espiritu, at ito ay naglaho sa kanyang harapan. Agad niyang tinawag ang prinsesa, subalit nagtaka siya nang mapansin niyang wala ito sa paligid. Sa kanyang isipan, ito ba ang kanyang soul technique? Sinubukan niya kaming paghiwalayin upang talunin kami isa-isa. Biglang napansin ni Fang Ning ang pulang liwanag na nagmumula sa isang bedside drawer. Nang plano niya itong buksan, laking gulat niya sa kanyang nakita, nandoon ang ulo ng prinsesa na nakatingin sa kanya mula sa loob. Noong gabing yon, biglang lumuha ng dugo ang prinsesa. Kasabay nito, lumitaw ang nakakatakot na mukha na may galit na ekspresyon, dahilan upang matamba si Fang Ning sa gulat. Agad niyang sinipa ang drawer at nagsalita, huwag mong isipin na matatakot mo ako sa mumunting mga ilusyon na ito. Habang nag-iisip, napagtanto ni Fang Ning, akala mo ba ay napakatuso mo? Hindi mo alam na iisa na kami ng prinsesa. Kapag siya ang namatay, mamamatay din ako. Kaya alam kong ilusyon lang ito.
Biglang nagkaroon ng pulang liwanag mula sa labas ng pinto, kaya dali-daling lumapit si Fang Ning at sinabi, "Kung may tapang ka, lumabas ka. Huwag kang magtago at manakat lang ng tao. O baka naman wala kang kakayahang saktan ako ng direkta." Napansin ni Fang Ning ang isa pang pintong nagliliwanag. Nang silipin niya ito, sinabi niya, "Tingnan natin kung anong mga trick ang kaya mong gawin." Binuksan niya ang pinto, at mula rito ay may pulang liwanag na nagmumula sa likod ng kurtina. Nang buksan niya ito, tumambad ang dugo na umaagos mula sa gripo. Agad niya itong pinatay habang iniisip, gaya ng inaasahan, parehong luma na ang ganitong palabas. Walang bago, ngunit ilang sandali pa, biglang umatake ang halimaw kay Fang Ning. Kaya agad na sinuntok ni Fang Ning ang halimaw. Sa lakas ng kanyang suntok, halos tumagos ang halimaw sa pader. Habang ginagawa ito, sinabi niya, "Tama na ang pag-iyak na parang multo. Sa itsura mong yan, bakit mo pa pinipilit maging parang magandang babae?" Muling lumabas ang halimaw at nagtanong, "Paano ito nangyari?" Sagot ni Fang Ning, "Bakit ako matatakot? Una, ang mga trick mo ay sobrang luma na, parang mga tira-tira na lang mula sa horror movies. Pangalawa, ang takot ay nanggagaling lamang sa hindi alam at kakulangan ng firepower. Hanggang ngayon, wala ka pang pinakitang kakayahan na tunay na makapagbanta sa akin. Kaya bakit ako matatakot?" Ang halimaw ay tumugon, "Isang tao na nasa ilalim ng aking soul technique ay nangangahas pang maging arogante. Mukhang hindi mo nga alam ang sitwasyon mo ngayon." Subalit kalmadong sinabi ni Fang Ning, "Hindi ba't isa lang itong ilusyon? Siguradong hinayla mo ang aking kamalayan sa pamamagitan ng singsing na yun, tama ba?" Nagulat ang halimaw at sumagot, "Ikaw paano mo nalaman?" Habang inilulunsad ni Fang Ning ang kanyang susunod na pag-atake, sinabi niya, "Ako at ang prinsesa ay may kontratang buhay at kamatayan. Ang pagpapakita ng ulo ng prinsesa sa loob ng kabinet ang pinakamalaking pagkakamali mo." Bago pa tumama ang suntok ni Fang Ning, nagulat ang halimaw at nagsabi, "Ano ang nangyayari? Ang puting buhok na yon ay isang 6th level soul body. Paano ito nagawang makipagkontrata sa isang mahina at maikling buhay na tao?" Nang tumama ang suntok ni Fang Ning, tumalsik ang halimaw sa pader. Kasabay nito, sinabi ni Fang Ning, "Sumuko ka na, wala ka ng pag-asa." Ngunit tumugon ang halimaw, "Sumuko." Katawa-tawa, "Kahit alam mo ng ilusyon lang ito, anong magagawa mo? Hindi mo mailigtas ang buhay mo." Pagkatapos nito, ginamit ng halimaw ang kanyang kakayahan. Soul Realm, Expand. Nagulat si Fang Ning nang biglang magbitak ang buong paligid. Maya-maya, napadpad siya sa isang kakaibang mundo na napapaligiran ng mga halimaw. Habang bumabangon ang mga alagad ng halimaw, sinabi nito, "Matagal akong naghintay sa loob ng singsing para makahanap ng isang awakener. Plano ko sanang paglaruan ka, pero napakahirap mong makipagtulungan. Kaya wala ka nang magagawa kung gagamitin ko na ang Soul Realm Expansion para patahimikin ka." Dagdag pa ng halimaw, "Salamat sa biyaya ng langit. Kapag napatay kita, mamamatay rin ang taong yun sa labas. Sa pagsanib ng kapwa niyong soul power, maaari akong muling mag-level up." Madaling naiwasan ni Fang Ning ang mga atake ng mga halimaw. Narinig niya ang isang paparating na pag-atake mula sa likuran, ngunit mabilis niyang iniwasan ito. Agad niyang nakuha ang espada ng halimaw at, sa isang mabilis na galaw, isa-isa niyang pinabagsak ang mga ito. Pagkatapos, inilunsad niya ang kanyang atake laban sa halimaw at, sa loob lamang ng ilang saglit, mabilis niyang pinugutan ito ng ulo. Habang natatawa, nagsalita si Fang Ning, "Ang dami mong daldal, pero wala naman palang kwenta ang Soul Realm Expansion mo." Ngunit natawa rin ang halimaw habang unti-unti itong nag-regenerate at nagsabi, "Walang kwenta. Sa loob ng aking Soul Realm, hanggat hindi mo nababasag ang buong dimensyon na ito, ako'y immortal. Dito, ang aking soul power ay walang hanggan, samantalang ang iyong spiritual energy ay unti-unting nauubos. Kung magpapatuloy kang lumaban sa ganitong paraan, tuluyan kang matatalo." Habang papalapit ang mga alagad ng halimaw, kalmado namang sinabi ni Fang Ning, "Talaga? Subukan natin yan." Mabilis siyang umiwas sa mga paparating na atake, ngunit nang sinubukan niyang harangan ng isang atake gamit ang kanyang kamay, kaya nagresulta ito sa kanyang pagkasugat. Kaya natatawang sinabi ng halimaw, "Malapit ka nang maubusan ng soul power para protektahan ang sarili mo, hindi ba? O balak mo bang gumamit ng sakit o self-harm para makatakas sa aking soul realm?"
Hindi mo naiintindihan, ang aking soul realm ay higit pa sa mga ordinaryong ilusyon. Sigurado akong hindi ka makakatakas sa paraang yan. Ang bawat pinsalang mata mo dito ay direktang mapupunta rin sa iyong pisikal na katawan. Bilang pasasalamat sa promosyon na ibibigay mo sa akin, hahayaan kitang ma-enjoy ang natitira mong oras. Ngunit kalmado namang tumugon si Fang Ning, bakit parang nararamdaman ko na ikaw ang may natitirang kaunting oras? Tila may tumatagas ng energy ng kamatayan mula sa likuran mo. Sumagot ang halimaw, matigas ang ulo mo. Ngunit bago pa makapagsalita ng muli, biglang sumabog ang mga katawan ng kanyang mga alagad. Maging ang halimaw ay nagulat sa pangyayari. Kasabay nito, naramdaman ng halimaw ang kakaibang presensya sa kanyang likuran. Agad siyang lumingon, at sa kanyang pagtataka, nakita niya ang prinsesa. Ang mukha nito ay puno ng galit. Dahil dito, agad umatras ang halimaw at nagtanong, paano ka nakapasok dito? Sa takot, ginamit ng halimaw ang isa sa kanyang mga kasanayan. Kasabay nito, pinalibutan niya ang prinsesa ng napakaraming gal-ame. Biglang naglaho ang mga gal-ame ng halimaw, at kasunod nito, kinulong siya sa isang bilog na espasyo. Galit na nagsalita ang prinsesa, nang ahas kang saktan ng aking asawa. Tanggapin mo ang iyong kamatayan. Sa isang iglap, sumabog ang katawan ng halimaw sa loob ng bilog. Pagkatapos nito, nagsimulang magkaroon muli ng mga bitak sa paligid, at unti-unting bumalik si Fang Ning sa realidad. Nang iminulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang ginagamot ng prinsesa ang sugat sa kanyang kamay. Nandoon pa rin ang singsing sa kanyang daliri, habang makikita ang pag-aalala sa mukha ng prinsesa dahil sa natamong sugat ni Fang Ning. Agad niyang sinabi, huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Gaano katagal ako nasa soul realm niya? Ano ang nangyari? Sumagot ang prinsesa, halos 10 segundo lamang. Noong una, akala ko nakatingin ka lang sa singsing, tila nag-iisip ng kung ano. Pero biglang lumitaw ang isang hiwa sa iyong palad. Agad kong naisip na may mali. Pumasok ako sa iyong kamalayan at ginamit ang ating kontrata para sundan ang transmisyon papasok sa kanyang soul realm. Nagtanong si Fang Ning, nasaan na ang halimaw na yun ngayon? Masayang sumagot ang prinsesa, nang sirain ko ang kanyang domain, naglaho siya. Ang kanyang soul power ay naabsorb ko. Masarap ang araw na ito, parang isang napakasarap na kapistahan. Kaya kinurot ni Fang Ning ang prinsesa sa mukha at sinabi, ikaw talaga, napakatakaw. Samantala, sa di kalayuan, makikita ang dalawang figura na tila nagmamasid. Ang isa, si Chang Bai daw, ay nagtanong, kumpirmado bang naroon siya sa bahay na yon? Tumugon si Yuan Tan, tama, nandoon siya buong araw. Habang hawak ni Chang Bai daw ang isang pulang bagay na nagliliwanag, sinabi niya, nahanap na kita, Fang Ning. Pagkatapos ay makikita si Fang Ning na tinatawagan si An Qiang. Sinabi niya, ang taong nagdulot ng problema sa bahay mo ay napatahimik ko na. Pwede na kayong bumalik. Namangha si An Qiang at sinabi, ang bilis. Kahanga-hanga talaga si Brother Fang Ning. Isang tunay na propesyonal. Papunta na kami ngayon. Subalit agad na nagpahayag si Fang Ning, huwag mong kalimutang bayaran ang natitirang balanse mamaya. Matapos ang pag-uusap nila, nagtanong si Fang Ning sa prinsesa, na-absorb mo na ba ang lahat ng soul energy na nagkalat sa itaas na palapag? Tumugon ang prinsesa, oo, tapos na. Biglang may kumatok sa pinto. Nagtaka si Fang Ning, talagang dumating na agad? Hindi ba sila lumayo sa lugar na ito? Ngunit napansin ng prinsesa ang kakaibang aura, na tila may pagdududa. Nilapitan ni Fang Ning ang pinto upang buksan ito, ngunit biglang isang liwanag ang tumagos mula rito. Sa sandaling yon, hinaranggan ng prinsesa ang pag-atake habang sinasabi, asawa ko, mag-ingat ka. Tumalsik ang prinsesa dahil sa lakas ng tumama sa kanya. Halos masira ang kanyang kasuotan sa nangyari. At nagulat si Fang Ning sa nakita. Sa isang mabilis na galaw, nasa harapan na agad si Chang Bai Dao ng prinsesa. Pagkatapos, biglang naglabas si Chang Bai Dao ng maliit na garapon mula sa kanyang kamay. At sinabi, ito ang soul artifact, Unsealed Spirit Binding Cage. Pagkatapos, biglang naglabas ng mga kadena sa paligid, subalit mabilis na nakagawa ng barrier ang prinsesa. Ngunit sa sandali na yon, nagkaroon ng pagkakabitak sa barrier ng prinsesa na ikinabahala niya. Hindi nagtagal, biglang nabasag na ang mga ito. Agad kumilos ang kadena upang atali ang mga parte ng katawan ng prinsesa.
Habang makikita, ang prinsesa ay nahihirapan sa sandali na yun. Kaya agad na umatake si Fang Ning kay Chang Bai daw habang sinasabi ni Fang Ning kung sino siya at na dapat pakawalan ni Chang Bai daw ang prinsesa. Subalit nang mapansin ni Chang Bai daw ang atake ni Fang Ning, gumawa din siya ng atake kay Fang Ning upang magsalubong ang dalawa. Subalit sa huli, tumalsik si Fang Ning dahil sa lakas ng kapangyarihan ni Chang Bai daw. Biglang nagsalita si Yuan Tan, ikaw ba yung espesyal na miyembro ng Soul Hunter Organization? Dagdag pa ni Yuan Tan, pero kontrolado na namin ito. Habang makikita ang prinsesa na may pag-aalala kay Fang Ning sa kanyang sitwasyon. Kaya nagsalita si Chang Bai daw, itigil mo na ang pagtatangkang makawala dyan. Ang Spirit Binding Cage na ito ay ang pinakabagong soul artifact na ginawa ng doktor. Hindi ka makakalabas. Sa sandali na yon, sinasabi ng prinsesa kay Fang Ning na dapat na siyang tumakas. Subalit nagsalita si Yuan Tan, bungang bibig ng white-haired na 6th grade soul spirit na ito ay labis na nagmamalasakit sa iyo. Mukhang ikaw nga si Fang Ning, ang lalaking binanggit ni Qiu Jing. Nang marinig ni Fang Ning ito, nagtanong siya, si Qiu Jing ba ang nagpadala sa inyo? Habang pinapakita ang cellphone ni Qiu Jing na may bahid ng dugo. Sinabi ni Yuan Tan, oo. Siya ang nagbigay sa iyo ng pangalan at numero ng telepono. Nakakalungkot, hindi ba? Talaga namang pinatawad mo siya, ngunit siya ang nagtaksil sa iyo. Pero okay lang, nakaganti na ako para sa iyo. Kasabay nito ay natatawang sinabi ni Yuan Tan, pinanood ko siya nang walang magawa habang ang anak niya ay naglaho bilang alikabok sa mga kamay niya. Ang matinding pighati at desperadong hitsura niya habang siya ay namamatay, sana ay naitala at ipakita sa iyo. Kaya nagtanong si Fang Ning kung sino ba talaga sila. Subalit sinabi ni Chang Bai daw, Fang Ning, 22 taong gulang ngayong taon, ipinadala sa Tiansong Orphanage sa gilid ng Haicheng noong siya ay 4 na taong gulang. Hindi alam ang mga identity ng kanyang mga magulang, walang record ang organisasyon ukol sa kanila. Para bang hindi talaga sila umiral. Pinaghihinalaan namin na ang impormasyon ay sinadyang itinago at binago. Kami ba, malamang ay nasa parehong landas kami katulad mo. 16 na taon na ang nakalipas, nagkaroon ng sunog sa Tiansong Orphanage na halos tumupok sa buong ampunan. Ngunit, hindi nito tinamaan ang mga bata o mga ulila sa ampunan. Tanging ang direktor at 3 empleyado ng ampunan ang namatay sa sunog. Ayon sa pulis na namahala sa investigasyon, inalis nila ang posibilidad na may kagagawa ng tao sa aksidente. Ang direktor at mga empleyado ay nasa kusina at nagsasagawa ng inventory nang dahil sa maling pag-iimbak at mga operational na pagkakamali. Isang dust explosion ang nangyari. Habang nililinis ng mga pulis ang mga guho ng ampunan, natagpuan nila ang mga ebidensya na may kinalaman ang direktor, si Yu Ziyu, sa child trafficking. Sinundan nila ang mga bakas at winasak ang buong kriminal na network. Ang mga akusado na sina Mei Momo, Li Momo, Pan Momo, at iba pa, ay inakusahan ng child trafficking. Pagkatapos ng sunog, inilipat ang mga ulilang natira sa isang kalapit na shelter. Subalit, habang isinasagawa ang paglilipat, isang ulila ang biglang nawala. Hanggang 10 taon nang lumipas, nang matagpuan muli ang batang ito ng mga pulis. Sa mga panahong yun, natutunan niyang suportahan ang kanyang sarili. Pagkatapos magbigay ang gobyerno ng mga subsidiya, pinili niyang manirahan mag-isa. Ang ulilang nakatala sa file na ito, ay ikaw, di ba? Fang Ning. Kaya nagtanong si Fang Ning, paano ninyo nalaman ang mga ito? Sinabi ni Chang Bai daw, ang sunog sa orphanage noon, ikaw ba ang nagpasimula? Sumagot si Fang Ning, hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Sinabi ni Chang Bai daw, maaari mong itanggi, hindi kami ang mga pulis, at hindi kami nagmamalasakit sa kung ano ang totoo. Ngunit sa palagay ko, masyadong maraming pagkakatulad sa buong pangyayari, para itong isang maingat na plano. Hindi ko inaasahan na ikaw, sa edad na 6, ay may ganitong kalaking determinasyon at kakayahang magplano. Posible palang magpatay ng walang pagkakamali, walang ebidensya. At ang kalaban mo ay ilang mga matatanda, na kamangha-mangha. Sinabi ni Fang Ning, tama na. Lahat ng sinasabi mo ay puro hula mo lang. Sinasabi ko sa'yo, aksidente lang yon. Walang lihim, at wala akong kinalaman doon. Sino ka ba at anong gusto mong mangyari? Sumagot si Chang Bai daw, sige, dahil tinanong mo ng maayos, magiging maawin kami at sasabihin namin sa'yo.
Kami ang mga tagapagpatupad mula sa abyss above. Ang pangalan ko ay Chang Bai Dao. Habang ipinapakita ang nakakatakot na hitsura ni Chang Bai Dao, sinabi nito, ang codename ko ay Abyss Hound. Nagpakilala rin si Yuan Tan, ang codename ko ay Abyss Dolphin. Pagkatapos, nagsalita si Chang Bai Dao, ang Soul Infant ay pinatay mo, at kung hindi ako nagkakamali, ikaw din ang nakasira sa plano namin sa Haicheng Elementary School. Alam mo ba, si Jiang Chang ang susi sa Artificial Soul Spirit Plan, at ang kanyang kamatayan ay ikinagalit ng doktor. Kaya nagtanong si Fang Ning tungkol sa Artificial Soul Spirit Plan. Sinabi ni Chang Bai Dao, ang henyo ng organisasyon, ang aming dakilang leader mula sa abyss above, ang doktor. Dekada na ang nakalipas, inihain niya ang isang revolutionary na plano, ang tinatawag na Artificial Soul Project. Para ipaliwanag ng madali, ang mga soul spirits ay ipinanganak mula sa pagkamatay ng mga tao na may matinding galit, at bawat isa sa kanila ay labis na makapangyarihan. Nakakita kami ng paraan upang gamitin ang mga soul spirits upang gumawa ng mga armas, ngunit ang mga natural na soul spirits ay kakaunti lamang. At bawat isa ay mahirap labanan. Kaya't iminungkahi ng doktor na maaari tayong lumikha ng mga kaluluwa sa pamamagitan ng pagmamanupaktura ng mga trahedya upang palalimin ang galit ng mga tao bago sila mamatay. Habang makikita ang eksena ng bata na nasaksihan ang brutal na pagpatay sa kanyang mga magulang. Kasabay nito ay sinabi ni Chang Bai Dao, maghihintay tayo, at huhulihin ito kapag nasa pinakamahina nitong kalagayan. Samantala, makikita si Yuan Tan habang walang awa niyang pinapatay ang mga tao. Kasabay nito, may kausap siya sa telepono at malamig niyang sinabi, oo, tapos na. Simulan na ang koleksyon ng mga kaluluwa dito sa loob. Pagkatapos nito, sinabi ni Chang Bai Dao, pinatunayan ng mga katotohanan na tama ang doktor. Simula noon, nakuha namin ang isang bahagi ng kapangyarihan ng mga Diyos. Lumikha kami ng mga kaluluwa ng walang katapusan sa pamamagitan ng paraang ito, tinatanggal ang kanilang kamalayan, ginagawang armas, at pinapalakas ang aming kakayahan. Isang kalungkutan na, para sa ilang hindi maipaliwanag na dahilan, hindi magagamit ang mga kaluluwang ito sa pangkalahatan. Dahil sa depektong ito, iminungkahi ng doktor ang pangalawang henerasyon ng proyekto ng artipisyal na kaluluwa. Sina Lian Xiang at Jiang Chang ay mga produkto ng aming pangalawang henerasyong plano. Kaya galit na sinabi ni Fang Ning, nakalikha na kayo ng napakaraming trahedya sa mga tao para lang sa mga walang kwentang eksperimento, paggawa ng mga armas, mga buhay na tao ang mga iyon, hindi mga eksperimento ninyo. Mga demonyo lang kayo. Subalit tumanggi si Chang Bai Dao at sinabi, mali ka. Sa makabagong panahong ito, ang mga bagong tao tulad namin na nagising na ang kakayahan ay tanging sila lang ang matatawag na tao. Habang natatawa ang dalawa, sinabi ni Chang Bai Dao, ipinagmamalaki ko na ang mga nilalang na ito ay nakakapag-ambag sa aming pananaliksik. Hindi ba't ang mga karaniwang tao ay gumagamit ng mga unggoy at apes para sa eksperimento? Bakit hindi ninyo sila tinuturing na malupit at masama? Sige, nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin. May talento ka, hinahangaan kita. Lahat tayo ay mga awakening na tao, mga bagong tao, hindi tayo dapat maging magkaaway. Bibigyan kita ng pagkakataong sumama sa amin, magtulungan tayo upang lumikha ng isang mas maginhawang mundo. Tungkol naman sa espesyal na kaluluwa na yan, maaari akong magsalita para sa iyo sa doktor at hayaan siyang mabuhay sa ngayon. Ngunit kung tatanggihan mong sumama sa abyss, magpaalam ka na sa kanya magpakailanman.